Magandang hapon. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Nakasaysayan ang araw na ito sa Kamara. Anumang minuto ngayon ay nakatakdang magbotohan sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang paghahanda ngayon sa plenaryo. Naroon sa Kamara si Mary Ocampo. Mary? Naomi, simula na nga ngayong hapon ang interpellation at botohan ng mga miyembro ng House of Representatives sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lanao del Sur Congressman Zia Adyong, posibleng umabot na ngayon sa higit 200 na kongresista ang susuporta sa impeachment matapos umanong makumbinsi sa mga dokumento at ebidensyang iniharap sa House Committee on Justice. Git ni Adyong, hindi raw ito usapin ng politika, kundi pagtupad sa constitutional obligation ng Kamara para mabigyang linaw ang umano'y anomalya sa paggamit ng confidential funds at iba pang alegasyon laban sa Vice Presidente. Para kay Bicol Saro Congressman Terry Didon, ang botohan ngayon ay para sa katotohanan, pananagutan at hustisya. Sa gitna naman ng mga bantang politikal mula sa PDP laban sa mga kongresistang susuporta sa impeachment, iginiit ni Deputy Speaker Paulo Ortega V na hindi raw magpapatinag ang Kamara. Dahil ang tunay na tungkulin ayon kay Ortega ng mga mambabatas ay sundin ang konstitusyon at hindi magpadala sa intimidation o political threat. Kung maaprubahan, ito na nga ang ikalawang beses na mai-impeach ang ikalawang Pangulo ng bansa. At yan muna ang ulat mula rito sa Batasang Pambansa. Ako, si Mario Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Mary Ocampo. Kasing init ng panahon ng mga nagpoprotesta sa labas ng batasan na humihiling na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Alamin natin yan mula kay Justine Ignacio. Justine? Naomi, pasado alauna nitong hapon ng Lunes nang muling magtipon-tipon ng iba't ibang progresibong grupo sa Gate 2 ng House of Representatives dito sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City. Dala-dala ng grupo ang mga karatula na may mga katagang impeach Sara now at ang suporta nila sa impeachment ng Vice Presidente. Sigaw nila, dapat managot ang Vice dahil sa kakulangan umano nito ng transparency at accountability. Ngayong araw umaasa iba't ibang grupo gaya ng Beauty Circle Network of Nanay, Isang Bayanan, Binyog Maralita at iba pa na may akyat na sa Senado ang Articles of Impeachment matapos ang botohan. Sa mga oras na ito naman, dumating ang mga supporters ni Vice President Sara Duterte upang ipanawagan ng kanila namang pagtutol sa impeachment. Kaugnay naman sa lagay ng trapiko na Naomi, mabagal ang daloy ng trapiko dito sa lugar dahil nagkalat ang mga tao dito sa labas ng Kongreso. Ayun na muna ang latest. Ako, si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Justine Ignacio. Sa likod ng maubong na balita ng kudeta sa Senado ay tuloy ang trabaho ng mga senador. Kumuha tayo ng balita mula kay Angela Babad. Angela? Naomi, sa kasalukuyan ay nanatiling tahimik at matatag ang liderato ni Senate President Vicente Sotto III dito sa Senado. Ayon na rin sa ilang miyembro ng mayorya gaya nila Senator Erwin Tulfo at Senator Risa Ontiveros, ay walang naging usapan sa pagitan ng mga miyembro patungkol sa sinasabing kudeta o palit liderato. Samantala sa usapin naman ng impeachment, inihayag ng minorya na susundin nila ang konstitusyon. Ayon kay Senator Christopher Bongo, nais lamang niya na ilabas ang katotohanan at hulihin ang sinuman na magsisinungaling kung sakaling may aakyat ang impeachment case sa Senado. Sa ilang sandali nga lamang ay nakatakda na rin magsimula ang sesyon dito sa Senado kung saan nakapila para sa interpellation ang Anti-Political Dynasty Bill na inilatahala ni Senator Risa Ontiveros. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Naomi, balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Angela Babad. Bayan, manatiling nakatutok sa inyong PRTV para sa aming news special na botohan sa plenaryo Vice President Sara Duterte impeachment. Mamaya po yung alas 5 ng hapon kasama sina Nina Corpus at Jack Batallones. Bago po yan mag-arangkada balita ng alas 5:30 ng hapon. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.